Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. So patuloy na nga na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ni Bagyong Inday na inulit ko po, no? Lumabas ito kaninang umaga ng ating PAR. So latest location natin as of 4 p.m. nasa layong 695 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at magbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. At sa kasalukuyan gumagalaw ito pa hilagang Kanluran, northwestward sa bilis na 40 kilometers per hour. At inaasahan natin na patuloy itong lalayo sa ating bansa. At makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan sa West Philippine Sea na umaabot dito sa kanurang bahagi ng Pilipinas ay ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat na patuloy na pinapalakas ni Bagyong Inday kahit na nasa labas na ito ng ating PAR. So dahil sa habagat, asahan pa rin natin yung mga kaulapan at mga malalakas sa pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. At ito po yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Inday, no? So, sa mga susunod na oras, for the next 12 hours, magpapatuloy yung generally pahilagang kanluran na paggalaw nito. Patuloy yung paghina nito. So, weakening trend po yung ating nakikita para kay Bagyong Inday na kung saan posible nga itong maglandfall dito sa Eastern China sa mga susunod na oras. Gayunpaman, itong trough or extension nito ay makaka-apekto pa rin sa ilang areas na extreme northern Luzon. At ayun nga po, patuloy rin itong palalakasin o hahatakin yung ating habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. At ito po yung ating magiging lagay ng panahon bukas dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. So Metro Manila pa rin at malaking bahagi ng Luzon, magpapatuloy itong maulap ng kalangitan at mataas sa tsansa ng pag-ulan. So pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng habagat, itong kanlurang bahagi ng Luzon. So sa area ng Zambales, Bataan, pati na rin dito sa bahagi ng Occidental Mindoro. So ito po yung tinatawag nating panahon, yung monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan na nagtatagal ng buong araw. For Metro Manila and the rest of Luzon, nasan pa rin natin yung significant heavy rainfall sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Palawan, pati na rin sa Visayas at sa Mindanao, so mababawasan yung mga pag-ulan dito sa central and eastern portions ng Mindanao, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa Palawan, buong Visayas, pati na rin dito sa western Mindanao. Sa mga areas po yan ng Zamboanga Peninsula at Barm. Kaya patuloy po tayo mag-monitor, maging handa tayo, maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides. So para mas maging descriptive po yung kung ano ba yung mga panahon o yung gaano karaming pag-ulan yung ating mararanasan, ito po yung ating latest weather advisory issued ngayong alas 5 ng hapon. So for the next 24 hours, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posible tayong makaranas ng intense rains, no? 100 to 200 millimeters sa mga pag-ulan dito sa mga areas shaded ng yellow sa bahagi ng Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. So mapapansin natin, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala, moderate to heavy rains, posible umabot ng 100 mm sa mga pag-ulan. Itong mga areas shaded by yellow sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, dito sa buong Western Visayas, at Negros Occidental, pati na rin dito sa Palawan. Asahan natin na posible na mabawasan yung mga pag-ulan starting tomorrow afternoon, to Monday afternoon. Napapansin po natin, no, mababawasan yung mga pag-ulan dito sa Western Visayas, pero makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, particular na dito sa may Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur. So magpapatuloy yung mga malalakas sa pag-ulan dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, pero mapapansin po natin na itong mga lugar na walang kulay, hindi porket wala pong kulay, ibig sabihin wala na po tayong pag-ulan na mararanasan. So for nalalabing bahagi ng Luzon at itong kalurang bahagi ng Visayas, particular na itong ilang areas ng Panay Island, Guimaras at Negros Island Region, posible pa rin tayong makaranas ng kaulapan at mga pag-ulan na associated pa rin sa habagat, pero itong mga areas na may kulay, ito po yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng habagat. So posible pa rin yung mga light to moderate with at times heavy rains sa mga lugar na ito. So sa rest of Luzon at itong western section ng Visayas.
So mapapansin natin, no, weakening trend or mababawasan yung intensity, yung rainfall volume sa mga sunod na araw. So Monday afternoon to Tuesday afternoon, mababawasan na yung mga pag-ulan sa may Western Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga monsoon rains. Ito yung mga intense rains, posibleng umabot ng 200 mm sa may Zambales, samantala 50 to 100 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte at Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. So muli, no, itong mga lugar po na walang kulay from Tuesday until to Wednesday or until Wednesday dahil makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. So maulap na kalangitan pa rin at mga kalat-kalat na pag-ulan ang ating inaasahan dito sa nalalabing bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon, pati na rin sa ilang portions ng Mimaropa. Posible po dyan yung mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga lugar na ito, generally sa western section po ng ating bansa, dahil significant pa rin na pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw, ay maghanda pa rin tayo, maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na mararanasan. Patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. Sa kalagayan naman nating karagatan, kahit napapalayo na si Bagyong Inday, makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So as of 5 p.m., may gale warning pa rin tayo nakataas sa area ng Batanes at Pabuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pabalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng bagyo. Haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:30 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:34 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, maski yung mga thunderstorm advisories ay follow po kami sa aming social media accounts at DUST Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.